Na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po 'no, si, Carmina Constantino. Ito po isang, sikat na ANC, anong tawag dun? Yung, broadcaster, hindi broadcaster, anchor, 'yan, anchor ng ANC na pag-aari ng ABS-CBN. Sinisisi po 'no kung bakit ang mga mamamayang Pilipino ay mababa ang tiwala sa ating media. Sinisisi po si PRD na kasalukuyan pong nakakulong doon po sa tinatawag nating ICC. Siya pa raw po may kasalanan kung bakit mababa ang paningin, ang tiwala ng media o ng mga mamamayang Pilipino sa media natin. Pag-uusapan din po natin ito po, si, Robin Padilla, Senator Robin Padilla, sinoplak itong si Laila de Lima dahil po dito sa pakahulugan niya ng, salitang, oposisyon. Na kamakailan lang sinabi po kasi ni de Lima na parang mali ng pang-intindi sa salitang minority itong si Robin Padilla. Ngayon po sinoplak ni Robin na si Laila de Lima po ang may mali na pananaw 'no. Totoo naman 'yun. Mali talaga ng pananaw itong si Laila de Lima at siyempre pag-uusapan din po natin ito po yung sinasabi ng marami na si BBM daw po ang, tinatawag nating ano yung tawag kay BBM? Political graveyard 'no? 'Pag yung mga tao daw po na napadikit kay BBM, unlike kay PRRD na shine politically, eto pong si BBM lahat po na napadikit sa kanya ay, nalilibing na ang mga political career. Kung bakit po 'yan pag-uusapan natin. 'Yan po mga nilalaman ng ating topic. Pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin 'no. Unahin na po muna natin ito at marami pa pong balita na mapag-usapan, okay. Teka lang, tignan ko lang yung kay De Lima, kasi ito yung sinabi na, eh. Yung sinabi naman po ni De Lima kay Robin, "Mag-share, mag-likes lang po tayo mga kapatid. Share and likes lang bago po tayo tuluyang magsimula." Okay. Pag-usapan natin 'no, eto po muna unahin na natin 'tong, may maganda akong nakita rito. Hindi ko po kilala 'tong taong 'to, nagngangalang Teddy Adarna. Ewan ko kung naging follower kayo nito pero ang ganda po ng kanyang sinasabi tungkol po rito sa, political graveyard o 'pag kayo po ay nadikit kay BBM, talagang, malilibing na po ang inyong political career. Tignan niyo po, sabi sila ng sabi na malakas ang suporta ng mga tao, sa sinusulong nila 'no, sa sinusulong po ng mga congressman na impeachment laban kay VP Sara. Pero sa totoo lang po, kung talagang sinusuportahan kayo ng mga tao, dapat malakas din po yung mga bida po diyan, mga pabida diyan sa impeachment. Dapat nagre-reflect din po 'yan sa pananaw sa inyo ng tao kasi kayo ang bida, 'di ba? Ibig sabihin dapat sila Laila de Lima, si Luis Tru, si Terry Ridon, si Joel Chua, kung totoong sinasabi ninyo na napaka, ah, laki ng, ah, napakalaki po ng, paniniwala ng mga tao sa mga binabanggit niyo sa impeachment.
bakit po hindi kayo nagre-register o hindi po rumirehistro sa tao na kayo po ay puwedeng pang-senador, 'di ba? Dapat po 'yan sila Trillanes, eto pong si Luis Tru, De Lima, Shel Jokno, Joel Chua, lalong-lalo na si Terry Ridon na araw-araw bumabanat kay Sara Duterte tungkol diyan sa impeachment. Dapat contender na kayo bilang mga pansenador na kayo. Kung hindi man pang-presidente. Natatandaan ko po, nagsimula po yung political career ng napakahusay na si Joker Arroyo nung panahon po na siya yung namuno dito po sa impeachment laban kay, dating President Joseph Estrada. Diyan po nakilala si Joker Arroyo. Kayo naman kilalang-kilala kayo. O pagkatapos po nung impeachment na yun naging senador. Si Joker Arroyo, congressman lang dati yun, eh. Oh. Yun po yung inaasahan namin, yung sinasabi ninyo na kayo ay, tiwalang-tiwala na suportado ng tao. Taong bayan kasi kayo ng taong bayan, eh. Dapat yung mga pangunahing personalidad ng impeachment, dapat nakikita na kayo po ay, sa mga survey, nangunguna na kayo sa mga survey pagdating po sa senatorial race. Lalo na si Terry Ridon at saka si Luis Tro. Pero kung wala pong naniniwala na pang-senador kayo, kayo-kayo lang po nagsusuportahan diyan sa inyong impeachment laban kay VP Sara. Mag-1 lang po kayo kung okey naman yung sounds natin kasi may bago po akong mikropono napapansin niyo ba? Ito. Okey. Punta po tayo rito sa sinasabi nito ni Teddy Adarna. Maganda naman. BBM has become a political graveyard, a place where careers, reputation, and legacies go to die. 'Di ba? Alam niyo po, sa totoo lang, marami pong presidente na may mga magic, mga hindi kilalang tao, kaya po nilang pasikatin dahil sa kasikatan nila. Siguro after ni Cory, si Cory po ang meron niyan, Cory Magic. Lahat po talaga hindi kilala, eh. Yung mga senatoriables niya na nanalo, aminin natin kahit dilawan po si Cory, yan ang history na yan, eh. Merong tinatawag na Cory Magic, 'di ba? Talagang, mga hindi kilala, yan sila Drilon, sila Santa Nina Rasul, lahat po yan hindi kilala, eh. Marami po, marami po. Cool ka lang mamaya pa wala pa tayo riyan kay Carmida, dito muna tayo. Si President Duterte, bagamat hindi naman po kasing solid nung Cory Magic nung araw, marami rin po siyang naipanalo, na-introduce at naipanalo dito po sa senatorial. Senatorial po kasi yung, batayan ko kasi, mahirap pong yung maipanalo mo yung ano, eh, yung mga, susunod na presidente. Pero sa senatorials, sino po bang, nakakakilala noon kay Bongo, 'di ba? Kay Bato, ang dami po, eh. Ang dami pong, anong tawag diyan? At saka meron pa pong isa si Tolentino, na ang tagal pong tumatakbo nun na senator. Nung, nanalo lang po siya nung siya po ay inendorso ni Pangulong Duterte. So may mga power po yung mga presidente na kahit first timer kang tumakbo, maipapanalo ka niya. Nakita niyo naman po, first time po na tumakbo kahit na anong posisyon, si Bongo at saka si Senator Bato. Pero the mere fact na sila po ay, dikit na dikit kay Tatay Digong, talagang sumikat po sila. Kasama po si Tolentino na hindi po nananalo kahit na noong nagtatatakbo pa siya, nung siya'y dilawan pa, oh. Pagkatapos nung bumaliktad,
nag-goodbye na rin ang political career niya. Samantalang ito pong mga dalawang nanalong senador ni Tatay Digong, o isa pa po, si Robin Padilla nag-number 1 pa. O yan po yung tinatawag nating impluwensya dahil po dun sa husay. Kay Cory baliktad, talagang sikat lang siya dahil galit ang mga tao nun kay Marcos, eh. Si Ninoy yung asawa niya namatay, si Cory na po yung simbolo ng, paglaban kay Marcos. Oh, wag na natin, malaking pagkakamali din yang Cory-Cory na yan, pero kalimutan na natin yan. Eto po, sabi ngayon, political graveyard itong si Pangulong Marcos. Akalain ninyo yung alyansa po in any other presidency, pwede po talagang mag 12-0 yun. Lahat kilala, lahat dating senador, 'no? Wala pong itulak sipain dun, eh. Lahat po ng, lineup, mga kilalang pangalan, lahat po ng lineup, eh, mga batikang senador. Pabalik-balik na sa Senado, mahirap talunin sana yung lineup na yun. Pero dahil kay Marcos, olats talaga. Si Marcos po, ang tanging presidente na midterm election ay natalo. O ngayon po, lahat po ng madidikit kay Marcos, tignan niyo po yung mga sikat na madikit kay Marcos, tignan niyo po yung rating sa presidential survey. Oh, si Martin sumuko na yata. Tignan niyo po yung perceived na malalapit kay Marcos. Si Martin Romualdez, hindi makaangat-angat. Ang tagal na po nangangampanya niya for presidency. Ang dami na pong naibuhos na pera niyan para laban sa para po sa impeachment ni VP Sara. Wala pa rin. Si John Vic Remulla, nangayaw na lang, eh. Babalik na lang sa Cavite. Yan po ang katotohanan. Okay. Sabi po ni Teddy Adarna, BBM must become a political graveyard, a place where careers, reputation, and legacies go to die. Ang dami pong career, political career, ang nasira dahil sa pagdikit kay Pangulong Marcos. Ito po, ang pinaka-latest casualty ay ito pong Mabanta at saka si Recto. Yung Recto po, dati walang katalo-talo yan, di ba? Kada tatakbo kahit sa posisyon, mapa-congressman, mapa-gobernador, mapa-senador, panalong-panalo dahil pangalan, eh. Sikat na sikat po si Recto, yung lolo niyan. Yan po yung lolo niya, pinangalan yung Claro M. Recto, na sikat na kalye. Nasira po lahat ng reputasyon ng Recto nung kumampi po kay BBM. Ngayon po, delikado pa sila na manatiling gobernador. Yun na lang probinsya nila, baka hindi pa sila manalo doon pagdating po ng 2028. Ito pa po ang nawalan ng political career at mawawalan na ng political career. At sila po ay maaalala natin na kumampi sa isang pangulo na nagdulot ng talagang kapahamakan sa buong Pilipinas. Nawalan po ng political career si Anyo, nawalan po ng political career si Torre, Bersamin, Romualdez, Lacson. Pati po si Lacson, warak na po ang political career ni Lacson. Amina and many others all paid the same price. They moved too close to a curse center of power and watch their names corrode in public. So yung pagdikit lang po, habang dumidikit ka sa pangalan ni Marcos, talagang parang may sumpa. Lahat po na madikit, hindi nasisira po ang political career. Nakalimutan niya po rito, yung pagdikit po ni Benjamin Magalong. Ang tagal na iningatan ng political career.
Akalain ninyo para makadikit sa mga Marcos nagpunta ng Davao at naghanap ng gagamba. Ngayon wala na pong national political career si Magalong. Warak na po ang kanyang national political career. Okay. This is the pattern around BBM. Ito po ang malinaw na talagang pattern, no? Pag nadikit, proximity does not protect, it contaminates. Loyalty does not elevate, it diminishes. What begins as access ends at reputational ruin. Okay. Yung pagiging madikit po kay BBM ay nangangahulugan po ng pagkasira ng political career ninyo. Everyone who enters his orbit eventually learns the same brutal lesson. BBM does not build allies, he buries them. Iyan po, no? Inililibing po. Si BBM po ang tagapaglibing ng mga political career ng mga napapalapit sa kanya. Yan po ang katotohanang hindi mapapasabilian. Graveyard of political careers si BBM. Tama po ba? Meron po bang katotohanan? Malaki po ang katotohanan. Kaya lahat po ng umaasa ngayon, yan po. Bakit po malakas ang tiwala natin na mananalo si VP Sara? Dahil sa katotohanan, bukod sa siya ay Duterte, ang totoo po, lahat ng alternative candidate, lahat ng mga kandidato na pwedeng tumakbo, lahat kakampi ni Marcos. Hanggang ngayon, hindi nauunawaan ng mga to, ng mga fans ni Lenny, ng mga fans ni Risa Ontiveros, ng mga fans ng kung sino-sino. Hanggang ngayon ba hindi nyo naunawaan ang katotohanan na galit na ang mga Pilipino sa pamamahala ni Pangulong Marcos? Kung hindi pa po pumapasok sa isip niyo yan, yan po ang katotohanan. Walang ibang alternative. Kung gusto niyong hindi magpatuloy yung ganitong gawain, yung walang humpay na pagnanakaw at wala ring pananagutan. Sabi, salita kayo ng salita. Yan, mga peke yan. Political career nyo, hanggang dyan na lang dilima. Hindi na kayo makakaakyat sa Senado. Hmm. Lahat ng political career na dumikit dito kay Marcos, mga peke naman to mga to, yung mga dilawan ng mga peking tao. Sigaw kayo ng sigaw, accountability. Krisis na. Ayaw niyong tugunan ng krisis. Mataas na presyo ng langis, ano ang tugon nyo? Impeach VP Sara. Grabing pagnanakaw, trilyon ang ninanakaw. Ano ang tugon nyo? Impeach VP Sara. Hindi tumataas ang sweldo ng mga mamamayan. Ano ang tugon nyo? Impeach VP Sara. Lahat ng presyo, pinakamataas na inflation rate. Ibig sabihin, ang bilis po ng pag-angat ng presyo ng bilihin. Pero hindi tumataas ang sweldo. Ano ang solusyon nyo? Mga dilawan kakamping. Impeach VP Sara. O, yan. Yan ang katotohanan. Ganyan kayo tumugon lahat. Kaya galit sa inyong mamamayan, hindi kayo nakakalata. Akala ninyo suportado kayo. Eh di magsitakbo kayo ng senador nang makita nyo na sa kangkungan lahat ang abutin nyo. Dinikit ninyo sa libingan ng political career ng inyong mga sarili. Totoo, mananalo kayo mga congressman, pero hanggang dyan na lang kayo. Okay, punta po tayo rito sa iba pang topic. Ayan nga po. Eto, pakinggan po natin 'to si Carmina Villaruel tuloy, Carmina Constantino. Ito po ay isang, masugid na DDH, 'no, Duterte diehard hater. Ang problema sa inyong mga kahit kayong media, iisa lang po, mapa-media, mapa-tao sa gobyerno, iisa lang po ang kanilang script. Ang kanilang script po lahat na nagaganap sa Pilipinas, kasalanan ni Duterte.
Yung nakakulong po doon sa The Hague, Netherlands, siya po may kasalanan. Bakit? Baon tayo sa utang. Eto po, sabi po, si Duterte. Pakinggan po natin kung paano niya po sinagot. Ngayon po ang pinakamababa ang pananaw ng mga tao sa media. Yung 'pag sinabi ko pong media, yan po yung mainstream media. Ngayon po, mababa po ang tingin ng mga mamamayang Pilipino sa mainstream media. Mamaya ko po ipapaliwanag kung bakit. Eto muna yung paliwanag ng isang kamumuhian ng mga tao na mainstream media. Pakinggan niyo po kung nasa normal pa pong pag-iisip ang ating mainstream media. Ito po, programa yata 'to ng mga kabataan, ginawang guest ko si Carmina Constantino, yung nagtatanong po sinong Carmina, Carmina Constantino po. Pakinggan po ang paliwanag niya tungkol bakit mababa ang tingin ng mamamayang Pilipino sa traditional media o sa mainstream media. We all know what happened. We had a former president, ginurakan, dinurog ang imahe ng malayang pagpapahayag, no? Meron tayong former president, niyurakan, dinurog ang malayang pamamahayag. Kita niyo po? Niyurakan, dinurog ang malayang pamamahayag. Tanong ko sa iyo, Carmina, kinulong ka ba nung panahon ni Duterte? Lahat ba ng mga anti-Duterte napakulong ni Tatay Digong? Sinong mamamahayag ang pinakulong ni Tatay Digong? Niyurakan? Anong ibig niyo sabihin? 'Pag ba hindi kayo binabayaran, yun ang tawag niyo, niyuyurakan? Tindi 'no? Ang bibigat ng mga binibitawan. Ang tanong ngayon, bakit mababa ang pananaw sa inyo ngayon? Oh, ulitin natin konti yun. President, ginurakan, dinurog ang imahe ng malayang pagpapahayag, no? Dito sa ating bansa. Ah, Palakpakan naman yung mga anong tawag dito, Gen Z. but I also have to say that all over the world, the newsrooms are also shrinking, no? By way of their populist stance, authoritarian regimes, and all that. I can go into that much deeper. Kaya naman din humahanap kami ng ibang mga paraan para makuha ulit ang tiwala na hindi naman kami ang sumira. Isang tao ang sumira, pero kami ngayon ang unti-unting nagbabalik nito. Tignan niyo yung katwiran nila. Hindi kami ang sumira. Isang tao ang sumira kung bakit mababa ang tingin sa media sa Pilipinas dahil may naging presidente daw na niyurakan sila. Alam niyo po yung malayang pamamahayag, hindi po kayo niyurakan. Malaya pa rin nga kayong magpahayag kahit nga kinokontra nyo. Tanda-tanda ko pa si Bergonya, di ba? Tinanong, Mr. President, sino pong susunod na itutumbang mayor? Hindi na lang umubra sa mga tao dahil mas makatotohanan si Tatay Digong. Tama po yan. Na-expose kayo ni Tatay Digong na kayo po ay mga tagapagsalita ng kalaban ni Tatay Digong nung panahon na siya'y nakaupo. Okay. Okay yang sinasabi mo kung kahapon lang presidente natin si Tatay Digong. 4 na taon nang nakakalipas. Yung sinasabi mong niyurakan ang malayang pamamahayag dito sa Pilipinas. Palagay na natin na tama kayo kasi sa definisyon ko po, naranasan po natin yan sa panahon po ni Tatay ni Marcos, si Ferdinand Sr. Yung lahat po ng mga media man na kumakalaban, napakulong. Wala kayong mababanggit na pinakulong ni Tatay Digong. Kaya ang laki po ng diferensya. Ano sinasabi ninyo? Malaya nga kayong bumanat Binabanatan nyo nga si Tatay Digong. Maski nga yung mga walang kamuwang-muwang na artista, bumabanat kay Tatay Digong.
nung panahon na siya ang presidente, tapos sasabihin niyo niyuyurakan yung malayang pamamayan. Katarantaduhan 'yan. Pero pagpalagay na natin na hindi kayo nakaporma, kasi presidente si Tatay Digong, eh, bakit ngayon mababa pa rin ang tingin sa inyo ng mamamayan? Bakit ngayon na, 2026, natapos na si Tatay Digong 2022? 4 na taon na very friendly sa press, sa media, si BBM. Bakit hindi niyo pa rin naibabangon yung niyurakan kanyo na dangal at kung ano pa man? Alam niyo kung bakit? Kasi namulat ng mga Pilipino, ganyan pala yung mga media na yan. Oh. 'Pag nakakarinig kami ng bayarang media, naaalala namin, oo nga, bayaran nga 'tong mga 'to. 'Di ko sinasabing meron akong, katunayan na kayo'y bayaran. Pero kung pare-pareho kayo ng sinasabi na naninira kay Tatay Digong, ano ang puwede naming itawag sa inyo? Okay, 'wag na tayong kasi sila panay mga pagyurak ng karapatan, pagyurak. Wag tayong magsalita ng mga imposibleng salita. Patunayan natin, Carmina, makinig ka. Bakit magtitiwala sa inyo ang tao? Tignan niyo ginagawa niyo. Ngayon na, 'wag na yung mga nakaraang 4 na taon. Kasi yun pa lang, eh. Wala na si Digong na sinasabi niyong dahilan kung bakit hindi kayo makaahon-ahon, siniraan kayo ni Digong, 4 na taon hindi kayo naka-recover? Okey, 'wag na tayo sa mga hindi naintindihan. Eto na lang recent na mga balita. Paano magtitiwala pa sa inyo ang mga mamamayan? Ang yayaman ng inyong mga media company. Pero dalawa yung sabay na balita, ha? Eto ngayon lang po 'to, ngayong linggo lang naganap. 'Wag na yung may kaugnayan sila sa mga rebelde, ayokong mag-ano niyan kasi mahirapan pa tayong ipaliwanag 'yan. Simpleng-simple lang, bakit walang tiwala sa inyo? May dalawang sabay na balita. Isa ang balita, isa ang nangyari, si naglabas yung ombudsman, pinapangalanan si Martin Romualdez at si Saldico bilang mga mastermind ng flood control. Ang kasabay na balita niyan, si Mabanta nahuli na nangingikil. Ano ang binalita nyo? Ano ang tinutukan nyo? Si Mabanta nangingikil. Maya't maya meron kayong update. Kung nakikinig nga kami, putya mas malala eh. Ang tingin pa ng mga tao tuloy, ang reaksyon ng mga tao, mas malala tong ginawa ni Mabanta kaysa sa flood control. Pero na-realize namin na gawa-gawa nyo lang yung kalalaan nung nakapagpiyansa. Fianceable pala yung lintik na kaso ni Mabanta na yan. Bakit diyan kayo lahat nakatutok? Bakit walang mainstream media na nagbalita ng mastermind ng flood control scam ayon sa ombudsman ay pinsan ni Marcos na si Martin Romualdez? Paano magtitiwala sa inyo? Yung mas mahalagang balita ini-ignore ninyo kasi masasaktan yung mga nasa kapangyarihan. Naganap yan. Sinabi ng ombudsman, kakasuhan na nila si Martin dahil siya yung mastermind. Halos hindi namin nabalitaan mula sa mainstream media. Sino nagbalita niya sa mainstream media? Wala halos. Tapos sasabihin nyo ngayon, ibinabangon ninyo yung puring niyurakan. 4 na taon may chance kayo, wala na si Duterte. Walang hadlang sa inyo. Ano ang ginagawa nyo 4 na taon? Selective na pagbabalita. Maaring hindi kayo fake news. Totoo namang hindi kayo fake news. Ang ginagawa nyo, hindi nyo binabalita. Malala pa kayo sa fake news. Ang fake news, tinitwist lang eh. Pero kayo, ini-ignore ninyo. Hindi ba balita yan? Ang tagal nang iniintay ng tao. Sino mastermind? Alam namin meron pang isang hindi nababanggit. Pero sapat na yan para ibalita. Trilyon ang ninakaw ng mga yan. Hmm. Di ba? Tapos sasabihin nyo, niyurakan kayo ni Duterte kaya hindi mababa tingin.
patuloy niyong ginagampanan yung trabaho ninyo na huwag ibalita yung mga dapat ibalita. Wala na ngang pagkakaiba, eh. Sa dami po ng mga social media influencer na nabalitaan na ng tao, kahit hindi niyo pa ibalita, mababalitaan nila dahil sa'min sa social media. Sasabihin niyo ngayon, kaya mas mataas ang tingin ng mga taga-social media kaysa sa inyo kasi daw sinisira niyo kami. Ano ba Tagalog ng bailable? Fianceable. Tagalog yun, eh. May static rin? May static ba? Paki-1 lang nga po kung wala static, paki-2 po kung may static para naman maiayos natin. Madali lang po ayusin, eto pa rin naman yung mic, eh. Nilagyan ko lang ng stand. Kumuha ko ng chopstick. 1 lang po kung okey naman ang mic, mag-2 po kayo kung hindi okey. Ayaw kong, sa mic lang, eh, nasisira tayo. Matagal na tayong vlogger, eh. Okey, punta na po tayo rito. Maraming salamat po sa nag-1. Yan yun, Carmina. Isa pang balita na hindi niyo binabalita. Kailan niyo pinicture yung 18 ex-Marines? Kailan niyo sila in-interview? Araw-araw ini-interview si Terry Redon. Araw-araw ini-interview si Joel Chua, Terry Redon. 'Pag nagsalita si Trillanes, headline ng mga balita niyo. Ano bang katungkulan ni Trillanes? 'Di ba? Ano ang katungkulan ni Trillanes? Siya ba ay senador, congressman, o tao sa gobyerno? Walang katungkulan. Pero bakit laman ng balita niyo lahat? Kasi ang sinasabi ni Trillanes ay kasiraan ng mga Duterte. Ah, bakit sasabihin niyo ngayon na walang tiwala sa inyo ang mamamayang Pilipino? Sa ginagawa niyo. Hindi niyo binabalita, hindi niyo kino-cover, hindi niyo ini-interview yung mga 18 ex-Marines, 18 ex-soldiers. Eto pa isa, lahat ng sinabi ni Ping Lacson, balita nyo, lahat si Ping Lacson, may 500 allocables, 500 million allocables. Gumanti si Marcoleta. Ang daming binulgar ni Marcoleta. Ang ine-expect ko, headline to sa lahat. May 3.5 billion. Yung 500 million. Eto mga recent to, ha. Hindi ako nag-imbento. Recent. Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Eto po, lahat ng sinasabi ni Ping Lacson, banat kay Marcoleta, headline ninyo, banat kay banat kung kani-kanino, ano nyo, kino-cover nyo. Sumagot si Marcoleta, ang daming revelasyon. Expected ko, lahat ng mainstream media, cover story nila, headline. Ang ganda pang headline nun. Tito Soto, may 2.5 billion at 3.5 billion allocables. Pang headline. Ping Lacson, nakinabang sa 8 billion kickback. Pang headline. Ping Lacson, macho, babae lang ang may period, pang headline. Imagine ninyo. Ang daming sinabi ni Marcoleta na pwedeng pang headline. Pero dahil si Marcoleta nagsalita at kasiraan, masisira yung mga amo ninyo sa mainstream media, hindi nyo binalita. Paano nalaman ng tao yung mga sinabi ni Marcoleta na may 3.5 billion allocable si Tito Soto, na mayroong nakinabang si Lacson sa 8 billion kickback mula kay Bersamin? Paano nila nalaman? Sa social media. Sa mga katulad ni Badong. Hindi ko po sinasabi na lahat ng social media ay tama. Marami po sa social media ay fake news. Maraming vlogger ang fake news. Kaya nga dapat mamili kayo, eh. 'Di ba?
Panahon na po para wag kayong magtiyaga sa mga nagpe-fake news. Dito kayo kay Badong, sigurado ang balita. Matitiyak ko yan sa inyo. Dahil hindi ko po ugali yung makipagpaligsahan para mauna lang. Binabalita natin dito, legit lahat. Bakit tatalunin kayo ng mga social media? Carmina, Constantino, dahil pa rin kay Duterte. Matagal nang nakakulong, 1 taon nang mahigit na nakakulong yung mama. Siya pa rin ang magkasalanan. Kaya walang tiwala sa inyong mga mainstream media ang mamamayang Pilipino dahil selective kayo magbalita. Lahat ng sinabi ni Lacson, dyan na lang sa Lacson versus Marcoleta, para very recent, para alam ng lahat. Lahat ng sinasabi ni Lacson kay Marcoleta, kahit imbento lang, kahit kapirasong papel lang, sabi ni Marcoleta, may 500 million. Akala nyo, yun ang binabalita. Pero yung 3.5 billion ni Tito Soto, hindi nyo binalita. Kasi galing kay Marcoleta. Yung sa 8 billion na kickback na napunta kay Bersamin, mayroon doon binigay sa mga alyansa senatoriables para sa kanilang kampanya. Hindi nyo binabalita. Paano magtitiwala sa inyo? One side yung pagbabalita. 18 ex-Marines, hindi nyo binabalita. Napipilitan na lang kayo dahil nagkukusa yung 18 Marines, masisipag sila na mag-conduct ng press conference na ang dumadalo lang ay mga social media, vloggers, kumakalat na hindi nyo na ma-ignore. Ngayon, tignan nyo, ang basehan ng reklamo o ng kaso ni Martin Romualdez, yun pong mga siniwalat ni Gutesa at saka ng 18 Marines. See? Bakit kayo pagtitiwalaan ng tao? Hindi nyo ginagampanan yung trabaho nyo. Magbalita ng tapat. May tinatago kayo. Not necessarily na nagpe-fake news kayo, pero may tinatago kayo. Yan yun, Carmina. Huwag kayo mag-imbento na dahil kay Duterte. Tama. At pasalamat kami kay Tatay Digong dahil na-expose kayo kung paano kayo ginagamit ng mga oligarko, yung media. Kung paano ginagamit ng oligarko na may-ari din ng mga media, yan eh. Paano kayo ginagamit? Okay. Kaya ako, na-realize ko yung laban sa ABS-CBN. Pati pala mga talent ng mga ABS-CBN, no? Nagtataka ako lagi. Halimbawa po, si Lucky Manzano. Magtataka ka lagi. Sa lahat po, hindi naman marunong magpatawa. Hindi nakakatawa yan eh. Hindi naman, yan na ba yung hosting? Ang patawa niya, ang hosting niya patawa eh, di ba? Yung tatay niya magaling. Magaling mag-host si Edo Manzano. Pero, na-realize ko, kaya pala nariyan yan, lagi hindi nawawala ng show, lagi nagsasara mga show niyan eh, di ba? Si Lucky Manzano, walang tumatagal na show yan eh. Paano magtatagal eh, hindi nga nakakatawa. Kung hindi pa magigis yan ng mga komedyante, hindi pa nakakatawa. Eh, ba't hindi na lang yung mga komedyante? Hindi sabi ko, bakit hindi nila mga komedyante yung gawin ng mga guest? Sila pala yung nagpapatawa diyan. Yung pala, it's all politics. Lahat pala ng mga empleyado niyan, kaya pala malakas sa inampalan niyan. Politika. Oh, gobernador, may pag-asa senador yung stepfather, senador. Ngayon, mataas na ang tungkulin, si Recto. Stepfather niya si Recto, di ba? Kaya pala hindi nawawala ng trabaho yan sa ABS-CBN. Kahit lahat ng lahat ng mga nag-host yan sa mga yung kay Chris Aquino dati ng open your yung maleta. Wala pa rin. Nag-host ng kung ano-ano, hindi pa rin nagtatagal.
walang talent pero merong koneksyon. Halimbawa, isa pang komedyante, hindi nakakatawa. Hindi ako nagsabi niyan, si Brad Pitt, si Bohong Navarro. Kaya pala pamangkin pala yan ng dating executive secretary. Pati pala 'pag mga talent may mga politics pa rin. Diyan ko na-realize lahat is all dugtong-dugtong, politika, sa mga oligarko kasama lagi yung politika, pamumulitika. Kaya po yung boses na naririnig niyo ngayon sa mainstream media, yan po ang boses ng oligarko. Kaya galit na galit sila kay Tatay Digong dahil si Tatay Digong hindi sila maka-get over, takot sila na may Duterte uli. Dahil Duterte lang sa haba ng panahon, lahat ng matatapang na presidente, wala ni isa sa kanila na bumangga sa mga oligarko. Tanging yung mayor na taga Mindanao ang bumangga sa oligarko. Si Tatay Digong lang nga ang naringgan natin ng salitang oligarko. Ngayon, nakalimutan na naman yung mga oligarko. Tignan niyo po, ang yayaman na naman ng mga oligarko. Magtataka ka, di ba? Bakit walang isang oligarko na kumakalaban kay Marcos? Ayaw na ng mga oligarko na makabalik ang Duterte dahil Duterte lamang ang hindi nila nauuto. Duterte lamang ang hindi nila kinakaya-kaya. Duterte lamang ang hindi nila mapasunod. Nagbayad sila ng tamang buwis. Putya, yung pag-upo pa lang ni Duterte, nakita niyo, saktong-sakto eh. Dinimanda tayo ng mga oligarkong magtutubig dahil pag sinabi pala ng mga oligarko na magtutubig na gusto namin magtaas ng presyo ng tubig at hindi pumayag yung gobyerno ni Pinoy hindi pumayag. Putya sa atin pala sisingilin yun. Ayaw nyo magtaas lahat ng kikitain ko. Sisingilin namin sa gobyerno. Dinimanda yung gobyerno sa Singapore. Lumabas yung kanilang panahon na ni Digong. Ano sabi ni Digong? PI kayo. Kami pa may utang sa inyo. Ano sabi ng mga magtutubig? Mga Manila Water tsaka ano isa? Maynilad. Ano sabi nila? Ay sorry po, hindi na po namin kayo sisingilin. Nag-sorry pa, isang mura lang. Ayaw na nila yun. Na minumura-mura sila ng presidente. Ano sabi ni Tatay Digong? Ang pinakamalaki niyang laban, hindi naman yung mga drug lord eh. Mga oligarko. Nagtataka kayo ngayon bakit halos lahat ng mababasa nyo sa social media? Kontrolado ng mga oligarko ang social media, ang ating media. Pati nga social media, pinapasok na nila eh. Yan ang kalaban. Di ba? Yan, mga pipitsugin lang yan. Mga politiko, kayang-kaya ni BP Sara yan. Bakit tumatagal sila? May backer silang mga oligarko eh. Kay Tatay Digong lang natin lahat natutunan yan. Kaya ayaw na nila na may magbalik uli na isang Duterte. Kaya gagawin nila lahat ng impeachment na yan. Sama-sama yan lahat. Wala man lang ni isang mainstream media na tumututol sa impeachment. Talaga? Wala kayong nakikitang mali? Na isang Madriaga, walang nag-expose sa inyo? Si Madriaga, hindi nyo ini-expose? Yung mga pagsisinungaling ni Madriaga, hindi nyo kayang expose? Bakit? Obvious na nagsisinungaling eh. Bakit mga social media lang nagsasalita na nagsisinungaling si Madriaga? Bakit social media lang nagsasalita? Bakit ang lahat ng mainstream media sinasabi nyo tama pala si Trillanes? Kailan naging tama yung hearsay? Hindi ba hearsay yan? Sa testimonya muna, narinig ko. May nagsabi sa akin. Hindi siya.
Ang testigo dapat ikaw mismo nakasaksi. Narinig ko. Sinabi sa'kin. Tapos sasabihin niyo, "Bakit kaya walang tiwala sa'min ang mga mamamayang Pilipino?" Puta, bakit magtitiwala sa inyo? Yung mga tunay na balita nakatago. Thank you very much, mahal. Kanina pa ako humingi ng tubig ngayon. Kung hindi pa ako inubo. Happy Mother's Day. Ah, okay. Punta tayo rito kay Robin at kay Laila de Lima. Sabi po ni Laila de Lima, kasi sabi ni Robin, kaya nga kami oposisyon para mag-oppose, di ba? Ito po ang sagot ni de Lima. Opposing everything makes a lawmaker an obstructionist, not a genuine minority. Yan po yung sagot niya, no? Obstructionist lang daw po si Robin Padilla kung tututol ng tututol. Masasarap pong pakinggan. Alam niyo po pag nagsalita tong mga tong mga dilawan at kakamping, kala mo talaga mga totoo mga pinagsasabi. Ang sasarap pakinggan, 'di ba? Hanggang dun lang sila masarap pakinggan. Sarap naman talagang pakinggan. Wow, dagat! Uy, dagat! Pag mga uto-uto kausap nyo, masarap kayong pakinggan. Bubuwagin natin ang pader ng kahirapan. Itataas natin ang laylayan ng mga Pero pag mga matitino po, katulad ni Badong ang kausap ninyo, ano ba yung mga alon-alon? Wala kaming pakialam sa mga pinagsabi niyong walang kahulugan. Iangat ang buhay ng kahirapan. Putang, simple lang. Pababain ang presyo ng bilihin. Pababain ang presyo ng langis. Ganun lang. Ano solusyon nyo? Impeach VP Sara. Kung ano namang pinagsabi nyo. Mga kinabukasan, magandang kinabukasan. May liwanag. May kahulugan ba yan? Walang kahulugan yan. Ganito po ang mga simpleng totoong tao. PI kayo, pag hindi kayo tumigil sa kalalaglag ng bala, ipapakain ko yan sa inyo. Tumigil. Tapos. Okay. Ito po ang sabi ni ito yung sinabi nung yung si Mekos Mekos. Sorry pero parang di na safe ang Pinas kasi Indiano to eh. Dati ang alam natin yung mga lumang tao, Bombay. Wala nang kontrol sa mga nangyayari. GG. Grabe mga balita. Ilang mga Indian na din, nadali, naghanap buhay lang. Tapos, mga adik, dumadami. Ang gulo na. Nakita ko po, ewan ko kung napanood nyo, minsan nag-viral, sinakyan na sangkatutak na kabataan. Batang-bata. Yung isang jeep, kawawa po talaga. Hablot lang ng hablot sa mga pasahero. Siguro mga 10 o 12 yung bata na yun na sumampa sa jeep. Kawawa eh. Nakitang-kita po. Hindi pa reading portion. Meron pa kay Robin pa. Kulang kayo. Ito po ang sinabi sagot po ni Robin Padilla dito po kay Laila de Lima. Madam Congresswoman, the very meaning of being an opposition is the act of disagreement, resistance, or hostility towards someone or something. In politics, if it frequently takes the form of a party or person competing against each other. So the very meaning of being an opposition is act of disagreement. Ayon nga kay Tatay Digong, di ba? Kahit mali pa yung ino-oppose mo, dapat meron fiscalizer. Dapat may tagasilip ng mali. Kasi kung aayon pati yung mga oposisyon, wala mangyayari sa gobyerno, wala magtatama.
Understanding a definition superficially does not mean taking it literally or personally. I am a legislator, just as you are. If you think I am biased regarding the impeachment, I believe your group is biased as well. Correct, wag na tayong magliman. Yung grupo nyo de Lima, bias kayo. In fact, kayo yung naghanap ng mga ebidensya laban kay BP Sara. Tapos ayaw mo maging bias si Robin Padilla. Walang taong hindi bias. Katarantaduhan yan. Walang taong hindi bias. Yan ang totoo. Kinakailangan po may mag-oppose. Maliman yung yung trabaho niya na oppose ng oppose. Mas maganda po yan. Kaya kayo, Laila de Lima, minority assistant, minority floor leader ka. Hindi ka gumagampan ng trabaho mo. Dahil mas matindi ka pa sa majority. Yung majority leader, tahimik lang si Sandro Marcos eh. Pero kayong mga minority yan, nangunguna para gibain si Sara Duterte. Tapos, papangaralan mo si Robin Padilla na dapat hindi siya bias. Lahat ng tao bias. Katarantaduhan niyang hindi bias. Kaya nga dapat sa eleksyon, ang iboboto na lang natin, mga Duterte solid. Kasi boto kayo ng boto. Alam niyo po kung sino una kong sinasabi noon, nung botohan? Tsak yan. Isisingit nyo pa rin si Soto tsaka si Lacson. Si Soto, si Lacson, hindi natin sakit ng ulo noong araw. Wala. Ano mo yung yan? Mga ano lang yan. Pero winarningan ko kayo, sabi ko, dalawang pangalan yung lagi kong hinalimbawa. Sabi ko, kampanya't kami ng kampanya rito, pero tsak, sa balota ninyo, isusulat nyo pa rin o sishadan nyo pa rin yung Lacson at Soto. Kasi sa tagal na lang nila. O ngayon, ano po yung Lacson at Soto? Sila yung bato na pinupukpok natin sa ulo natin. Kung ang bumoto kay Bongo, hindi binoto yung dalawa na yan, wala tayong batong pinupukpok natin yung ulo natin. Di ba? Akala nyo harmless sila. Dahil napakatagal na panahon na harmless sila. O ngayon, ano sila sa atin? Very harmful. Sila nangunguna dyan sa mga lintik na pagsunod sa amo. Kung kailan nagsitanda si Tito Soto at saka si Ping Lacson. Simple lang naman eh. Hayaan nyo na lang si Marcoleta sana. Natukoy na natin yung mga magnanakaw. Narekomenda na ni Marcoleta na sampahan sila ng kaso. Ano ba rekomendasyon mo, Lacson? Ang rekomendasyon ni Lacson, pirmahan nyo muna yung partial. Tsaka na yung kabuuan. Pag pumirma na siya na kayo, hanggat hindi kayo pumipirma ng partial, hindi siya mag-iimbestiga. Mahaba pa po sana, alam ko na biting kayo, pero panahon na para magbasa tayo. Mahal, Happy Mother's Day, isa pang ang tubig yan.